He's an accomplished professionally and also as a real estate investor. Came from humble beginnings or started with humble beginnings dito sa Canada. Yung storya niya, he came here with they're newlywed, kumbaga. Nung kanyang asawa came here with $16,000 in their pocket. 12 lang, 12,000 lang. 12,000. 12,000. Oh, yan, mas maliit pa wala. $12,000 in their pocket and grew that money into a real estate portfolio worth over $10 million now. So, idol natin, walang iba kundi si Mr. Luis Lim Genco. Welcome, bro. Kumusta po? Maraming salamat, Fred, for having me. Maraming salamat sa oras mo, and syempre sa mga nanonood ng channel mo. Maraming salamat for joining us. So bro, kwento mo nga yung pagdating niyo dito ni Sis Oying. Were you paano kayo nag-adjust? Paano kayo nagsimula? Kasi napakaganda ng storya mo kasi a lot of people, a lot of Filipino Canadians na mag-i-immigrate or nag-immigrate dito can relate dahil talagang marami katulad ko rin, nag-start tayo from zero. So salamat, Fred. So to answer your question, dumating kami ng misis ko dito, bagong kasal kami sa Pilipinas. And then doon pa lang sinabi na namin na aalis na kami sa Pilipinas kasi nga nung time noon si Erap yung presidente. Sabi namin wala nang kinabukasan dito sa Pilipinas. So pagkakasal namin, within 3 months nagpass kami ng application form namin for permanent residency dito sa Canada. And then I remember pagka-pass namin ng application within 6 months nakuha na namin yung PR. Noon ang bilis-bilis, no? Mabilis so within lang, 6 months lumabas yung PR namin. And then punta na kami dito noong 2001, no? Siyempre, as an immigrant, lahat ng ipon namin, bagong kasal kami, yun na nga yung sinabi mo yung $12,000, yun yung ipon namin, wala pa kaming bahay, nakikita lang kami sa magulang ko noon. Yun ang binaon namin. Tapos punta kami rito, wala kaming trabaho. Parating dito, siyempre, nakituloy kami sa kamag-anak namin. And then, apply kami ng trabaho. And then, eventually, nakahanap kami ng trabaho na nasa linya namin, no. Swerte naman kami, no, na nakuha namin yung trabaho na gusto namin, no. Yeah. Yung misis ko teacher siya sa Philippines. Ako naman nasa finance ako. So nakakuha ko ng senior financial analyst job sa isang telecommunications company. So simerte kami. So I guess yung una naming lesson dito is naniniwala kami na sabi nila, you have to start from the bottom, no? Pero kung may pinag-aralan ka naman, kung sa tingin mo namang magandang qualifications mo, tirahin mo yung gusto mo. Kung financial analyst ka sa Philippines, subukan mong tirahin yung financial analyst job dito rin, no? So, sinuwerte kami, no? It took us mga several months, mga 3-4 months. Nakuha namin yung jobs na ginagawa namin sa Philippines. Yung background nyo is, and again, hindi siya imposible, no? I know may mga kwento na sabi nila start from the bottom. Naswerte kami na nakuha namin yung jobs na ginagawa rin namin sa Philippines. Okay, so maganda yung simula namin dito. Very nice, very nice. And but that time, so newlywed, kailan kayo nagkaroon ng anak? Yung trabaho ko na sa finance, madugo. Nagsisimula yun pumapasok ako ng 9 o'clock ng umaga. Tapos ang uwi ko nun, uwi na namin doon, lumalabas mga 11 midnight na. Tapos kami ng misis ko, ang ginagawa ko, sinusundo ko siya, kasi magkalapit lang yung opisina ko tsaka yung eskwela ko siya nagtatrabaho. Sinusundo ko siya, imbis na umuwi kami, bumabalik kami sa opisina ko, at doon na kami nagdi-dinner. So ganun na nangyari. Kaya kinikwento ko yun kasi dumating kami 2001, nagkaroon kami ng baby 2004. Okay. So 3 years kami walang baby. Kasi nga wala kaming oras na wala na akong ginawa kundi magtrabaho. And minsan pati weekends nagtatrabaho din ako, no. So isipin mo, no, 9 o'clock ng umaga, uuwi kami ng midnight or close to midnight. Tapos the next day 9 o'clock ulit. So ganun yung buhay namin. So halos wala nang oras para gumawa ng baby. So yun. So 2004 pa kami, after 3 years pa kami nagkaroon ng baby. Okay, that's good. The good story kasi marami din naman talagang mga Filipino Canadian immigrants dito na makaka-relate din diyan, right? Na makikita na lang kayo ng mag-asawa mo, hi, hello, and then the other one, especially mga shiftings. For sure. And then they just go to their separate works and then
Yun nga napag-usapan din natin so may mga kamag-anak ka dito and Marami akong kamag-anak, yeah. oh, so bro, besides sa kamag-anak mo, were there resources or humingi ka ba ng tulong sa mga community center, Filipino center or something Yeah, like that? nung time ko kasi hindi pa masyado uso yung yung internet sa bahay eh. Ang bihira yung may internet sa bahay ano. Oo. So nung time na dumating kami, yung tito ko no'n, very graciously welcomed us. Wala siyang internet sa bahay nila 'no. So ang ginagawa namin, nagpupunta kami sa ang tawag namin akong service center sa Canada, it's funded by the Canadian government eh. It's like Service Canada Mga or oo, parang gano'n, parang parang employment gano'n, center eh. May mga employment center, employment center, yes, yes, mga meron nga, gano'n. So pupunta kami do'n, may mga din nakahilera din yung mga desktop eh. oo, So pupunta ka lang do'n, ang daming desktop do'n, mga lagpas 20 yata 'yun eh. oo, Tapos, pupunta ka do'n, buong araw gawa-gawa ka ng resume, resume, pasa ng resume. Tapos naalala ko nung time na 'yun, yung pangalan ng website is Workopolis. Workopolis din yung Workopolis, yeah, aggregated site ng mga yeah, yeah, oo, lahat. jobs, So yes, yes, padala ko ng padala ng resume, pati misis ko padala ng padala, until eventually nakahanap kami ng trabaho na gusto namin. Actually, sorry, before that, yeah, sa Pilipinas pa lang isang strategy na ginawa namin, habang nasa Pilipinas pa lang kami, nung nakuha na namin yung visa, PR namin, oo. nag-a-apply na kami ng trabaho. Sinasabi Sa namin, Pilipinas pa lang, so naalala ko dumating kami dito March eh. After Christmas, mga January, nagpapadala na kami ng resume. Sabi ko, hey, I will be arriving in Canada in March. I will be mhm, ready for interview in March. okey, So, doon pa lang ginagawa, nag-job hunting na kami sa oo. Pinas pa lang. So, yun. Ganun kami May naghanap mga ng ano trabaho. naman bro, may mga nag-respond agad Oo, sa'yo, actually, nakakatuwa nga kasi pagdating ko dito, meron akong interview agad eh. oo, Pagdating ko dito, the next day, may interview na ako. Kasi nga sa January pa lang, oo, may mga kinakausap na ako eh. Nagpapadala oo, na ako ng resume eh. So alam nila na darating ako naalala ko yung date nun, March 16 eh. mm, March 16, 2000 na lang kami dumating dito. March 17 meron akong interview. okey, Kasi gusto ko kasi na pagdating dito, kumbaga tira agad para oo, mabilis. The sooner we can find jobs, the better, right? mas That's one better, reason why medyo mabilis yung pagkahanap namin ng trabaho, mhm. and at the same time nahanap namin yung trabaho na gusto namin kasi ano 'to, Ready na kayo, eh, talagang matagal pa lang, bago pa lang dumating, bago pa lang, oo, nagpapadala yeah, na kami ng resume, eh, tsaka may mga yeah, kinakausap na kami ng mga headhunters, eh. So that's yun. good. And sa experience mo bro, as a Filipino Canadian immigrant, did you had may mga difficulties, mga challenges ka ba that you think yung mga sa trabaho or even sa environment mo, may mga difficulties or challenges ka na naranasan because of I guess may mga nakakausap kasi ako na because of their educational background or yung kanilang background naging parang hindrance para Okay. go ahead siya sa trabaho. Okay, ganito 'no, I'll answer it two ways kasi I think Sure, I know what you're asking 'no. sure. Una, meron bang discrimination dahil Pilipino ako 'no? Mhm. So, ang mindset namin ng misis ko, um, um, when we go there, 'wag nating isipin na may racial discrimination. 'Wag nating Yep, isipin 'yon kasi yep. pagka sinabi mo, kasi Pilipino ako kaya hindi ko makukuha yung trabaho na 'yan, hindi ka nagaganahan, eh. Oo, yeah. Hindi ka nagaganahan, eh. At saka at the same time, nakikita ko naman, eh, nung nag-a-apply ako, ang daming hindi puti, eh, ang daming Oo, immigrant, and oo. alam ko maka-Bombay, maka-Chinese, Mhm, maka-itim or what, nakakakuha sila ng trabaho. mhm, Nakakakuha sila ng office jobs, right? mhm. So kung kaya ng itim, kung kaya ng Bombay, kung kaya ng Chinese, bakit hindi kaya ng Pilipino? So That's good. right from the start, yun yung mindset namin, no? Sinasabing walang Yeah. racial discrimination, pero dapat ang mindset namin nung nagpunta kami, sinabi namin na hindi natin pipigilan ng sarili natin na mag-apply sa trabaho dahil Pilipino tayo. Yes. Na, ay nako, office job 'yan, hindi Oo. hindi pang Pilipino 'yan. No, you go for it, no, you go for it. No, so kasi nga kitang-kita naman, eh, alam mo 'yun, Qualified. Mhm. posible naman na makahanap ang itim, ang Bombay, ang Chinese or whatever ng trabaho na bakit hindi Pilipino, right? So Yes. hindi namin ginawang hindrance 'yun, no. Hindi Very namin good ginawang 'yun yung mindset namin, and then mindset, yes. pangalawa, yung education naman, at the same thing ano, maraming Bombay, maraming Chinese na hindi naman nag-aral sa Amerika, hindi naman Yeah. nag-aral sa Canada, nag-aral lang sa kung ano-ano, hindi kilalang eskuwela sa India or sa China. Gano'n Mhm. din kaya sa Philippines, hindi naman nila kilala yung mga sikat na mga eskuwela sa Pilipinas, but yet alam mo 'yun, nakakahanap ng trabaho. So True. so at the end of the day,
at the end of the day, it's really, alam mo yun, the resume and the interview. You have to speak. Yeah, you have to be able to prove to the interviewer that Mhm. you can communicate. Yep. Right? Kaya nga yun yung interview eh, right? So again, kung kaya ng Bombay, kung kaya ng itim, kung kaya ng Chinese, kaya rin dapat ng Pilipino. So yun yung mindset namin since day one. Hanggang ngayon, ano? Hanggang ngayon, That's good. na yun yung mindset namin na we don't let anything stop us dahil Pilipino kami. In fact, nakakatawa kasi marami ng Pilipino dito na 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 super sipag, super matyaga, and Mhm. super successful. Kung Mhm. kaya nila, dapat kaya rin natin. Kasi Pilipino rin tayo, pare-pareho lang tayo eh, right? That's good. That's Right? good. So Right? you would say talaga na mindset is the first thing na Exactly, very important. exactly. Yeah. Wag mong mamaliitin dahil Pilipino ka, "Ay hindi ko kaya yan, ay Pilipino lang ako." Yeah. Actually dapat hindi Pilipino lang ako. Filipino Dapat ako. dapat dapat Pilipino ako, May exclamation point. pride, yes. Oo, And Pilipino ako, right? totoo. And if you pag nag-work ka kasi sa isang environment na diverse, sometimes parang meron talagang wall at the very beginning eh. Parang you have to Yes. prove yourself that Yes. you belong, 'di ba? Yes. So if you have the Yes. mindset and you have that qualification and alam mo na you can do whatever yung job description that tells you to do, then by all means, right? Exactly. Yep. Exactly. 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 Both of us we're members of Couples for Christ. And dito sa Canada, what do you think is yung community, is it important then sa iyong journey dito sa Canada? For sure, for sure. And I think yung community is what makes Canada home, no? Mhm. Yung ito may kwento ako, no? Kasi Sige, nung bro. nagtatrabaho ako, may kaibigan ako na Malaysian, no? Oo. Malaysian. So, naging magkaibigan kami kasi sinasabi niya, "Alam mo ikaw ang pinakamalapit na kababayan ko." No, true. Kasi bihira ang Malaysian dito, eh, no? Totoo, totoo. Um, sa kumpanya namin bihira yung Southeast Asian, eh. Maraming Yeah. Chinese, maraming Bombay, maraming puti, okay? Mhm. Um, konting siguro anyway, so kaya naging lumalapit siya sa'kin. Sabi ko Oo. naging magkaibigan kami tapos sabi niya, "Alam mo," yun na nga sabi niya, "Ikaw ang pinakamalapit na kababayan ko." Kasi Mhm. yun na nga, wala akong masyadong Malaysian dito 'no. Tapos Malaysian, yeah. kinukuwento niya pagka weekends ang lungkot-lungkot daw kasi sila lang pamilya nila, wala silang community. Mhm. So, importante yung community kasi like I said, it's what makes Home, Canada home. yes. Yeah. Kumbaga iba iba pa rin sure nag-i-English tayo 'no, pero yung mga closest friends mo, Mhm. yung mga kapwa mo Pilipino, eh. Kasi Totoo. ang first language mo Tagalog, eh. Ang Mhm. first language mo Tagalog, eh. Yung humor mo, yung mindset mo, yung wit mo, yung sense of humor mo, Tagalog 'yan, eh, Filipino, right? yes. So yung mga jokes mo, yung mga jokes nila Nagi-get. nakukuha mo so iba yung ano, may pinagsamahan kayo kahit di kayo magkakakilala sa Philippines. Mhm. Dahil dito nagkukuwentuhan kayo, "Uy, ganito sa Makati noon, uy, ganito sa Divisoria noon." Mhm. So iba iba yung effect nun 'no, iba yung effect Mhm. nun dahil it makes Canada home dahil all of a sudden, pagka nakita kayo ng mga community mo, whether it's Couple for Christ or mga friends mo from other networks or circles, parang nasa Pilipinas ka. Parang Mhm. nasa Pilipinas ka, no? So importante 'yon kasi yun na nga, it makes Canada home. And at the Mhm. same time, alam mo yun, should you want to go into business or Mhm. to find jobs or help other people, Network. yun yung nakakatulong eh. Yun yung nakakatulong eh. Networking, sabi nga nila, di ba, your net worth is your Worth. network, Network, right? yes. Or baliktad, your network is your net worth. So Yes. so so again, after so many decades here in Canada, yun yung nakita ko na importante yung network. Not one is siyempre yung for sense of home, yung nagiging Mhm. home yung Canada, and second is yung networking for financial projects or financial gain, right? Mutual That's true. mutual benefit, right?